Pumunta tayo sa Bohol kung saan mainit pa rin na pinag-uusapan ng sumulpot na resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ang update mula kay News 5 correspondent John Aroa. John, ano daw ang balita na dyan? Ano nang nangyayari? Kasalukuyan nga na ipinasara na ang itong Captain's Peak Resort na kahapon kung saan dumating ang mga kinatawan ng DNR para mag-serve ng TCO, Temporary Closure Order, na dapat sana 2023 pa ang pag-serve nito. Ngunit kahapon lang daw ito ipinadala sa management ng Captain's Peak Resort. At ngayon nga, narito tayo sa Bohol Provincial Capital na interview natin ngayon lang ang governor nila dito sa Bohol. At sabi ni Governor na magsasagawa sila ng gagawa sila ng regulatory body na tututok at magre-review sa lahat ng mga itatayong mga struktura dito sa mga protected area ng Bohol, particular na nga dito sa Chocolate Hills. At gayon din, tinitingnan din nila kung ano yung mga legal na hakbang na posibleng gagawin matapos nagkaroon ng lapses sa side ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan kung saan nabigyan ng business permit ang Captain's Peak Resort kahit na wala pa itong ECC. At gayon din, sa nakalap natin na impormasyon, aabot sa mga nasa 4 na mga resort ang nakatayo sa protected area ng Chocolate Hills kung saan ang isa na nga dito yung Food Agta na nasa bayan ng Carmen. Ito yung malaking hagdanan na nakakabit sa Burol. At tapos isa naman yung Sagbayan Peak na nasa bayan ng Sagbayan, nakatabi lang, malapit lang sa kontrobersyal na sa Captain's Peak Resort. Oo. Okay. John, so ikaw ba nasa Cebu ka bang, nasa Bohol ka ba ngayon mismo or remote reporting ka ngayon? Nasa Kapitolyo ako ngayon ng Bohol. Okay. Lord. Sige, mula Tagbilaran ba, para sa mga hindi pa nakakapunta ng Bohol, gaano ba kalayo iyang area na yan dyan sa may Chocolate Hills mula, let's say, Tagbilaran? Nasa 1 oras at kalahati hanggang 2 oras, Lloyd. 1 oras kalahati. Okay. Totoo ba na sabi nila na may area daw na papunta dyan sa mismong resort na parang nasira na rin na bahagi daw ng mountain, ng Burol? May itong Sagbayan Peak, Lord, may mga struktura sila. May ginawa silang kalsada. Atong kalsada na to, siniminto nila yung kalsada papunta sa Burol, dito sa Chocolate Hills. At may ilan ding yung sa Captain's Peak din, may daanan din doon yung Burol nila, pinapiyas nila para magawing kalsada o daan. Oo. John, curious ako dyan, ngayon ba maraming bisita dyan sa may view deck kunyari ng Chocolate Hills? At meron bang mga umuusi-usisa na dyan sa bagong resort sa may swimming pool dyan? Kahapon, Lord, hanggang ngayon, kita natin based sa ating observation, hindi gaano karami yung tao. Wala. Doon sa Captain's Peak, wala na mga turista dahil nung pagsara kahapon ng naturang resort. Doon naman sa Sagbayan Peak, kung saan doon na makikita natin ang malaking kalsada simintadong kalsada na bumalot or iginawa doon sa Burol, ay wala nang mga turista. Doon din sa Agta naman, doon sa bayan ng Carmen, nakita din tayo ng mga foreigners na bumisita sa lugar. Oo. Sorry, John. Pag sa view deck ka ba, sabi naman, hindi naman daw nakikita itong resort. Totoo ba? Kung magpapalipad tayo ng drone, Lloyd, kitang-kita talaga yung resort. Pero kasi kung kahapon nagpalipad tayo ng drone sa area, doon nakita natin na talagang parang eyesore talaga itong ginawang resort, itong Captain's Peak.
John, balikan ko lang yung binanggit mo kanina. Mayroong 4 na resort, tama, sa protected area? Tama. Oo. 4 na resort ito at tinignan na rin ito, inspection na rin ito ng lokal mga opisyal. Lokal na opisyal ng pamahalaan ng Sagbayan at Carmen at Gayon yung probinsya ng Bohol. Itong 4 na resort, 3 dito, complied sila sa mga requirements at particular na sa isip itong mga dokumentong kailangan para makapag-operate sila. Ito na yung Captain's Cake, ang Captain's Cake Resort, ang walang isip na may pakita. Okay, pasigit ako ng tanong. John, okay. Sa Cebu ba may mga UNESCO geoparks din na sa alam mo? Sa pagkakaalam natin, Lord, ay wala tayong nakitang dinideklarang mga geopark na mga lugar doon sa Cebu. Oo, kasi pag mga ganito, no, kanya-kanyang probinsya biglang magkakaroon ng atensyon na, bakit kayo, mga, halimbawa, sa Magellan's Cross, kung may magtayo kunyari ng parang cafe dyan o bar, di ba? Issue yun. Pero ito, mang-iintriga lang ako dyan, ha? Ano na mga update doon sa BRT na issue sa Cebu? Kanina na ba talaga yung right of way na kaninong pag-aari ba yun? Itong portion ng Osmeña Boulevard, Lord, ito yung naging usap-usapan at mainit na usapan ngayon dito doon sa Cebu, kung saan tinutulan nga ni Governor Gwen Garcia ang pagpapatayo nito o ang pag-construction ng BRT sa portion ng Osmeña Boulevard hanggang sa Fuente Circle dahil natatapunan nito ang Capitol, yung Cebu Provincial Capital, na isa sa mga para kay may tuturing na national heritage ng probinsya. Ayan, oh. Exciting tong usapan na to. Pero Denise, kung wala ka na, may tanong ka ba kay John? Maliban sa kailan ka magpapadala ng Cebu lechon dito? Sige, wag na natin on the spot si John, but thank you for the update. Again, that was News 5 correspondent John Aroa.